Good day mga bossing! Ngayon ay pag-usapan natin ng pinakabagong kulay ng XRM 125 ng Honda. Napakaangas ng tindig ngayon at ito ay nagbigay na panibagong appeal na naman sa ilang dekada na ring namamayagpag na underbone 125cc on and off-road na motorsiklo. Ito ang XRM 125 ng Honda. Isa-isahin natin ano bang meron at kung may mga naiba ba. At yan ang kabuuan ng ating video. Boss Motovlog. Bakit mo kukunin ng XRM 125 ngayong 2024 na may bagong kulay at bagong appeal? Well, ito lang naman ang underbone na mula noon hanggang ngayon ay wala pong binabago. Ginawang fuel injected ito na original ay carburetor type pa noon. Mas pinatipid na sa gasolina kaya sigurado ako na mas mahaba-haba ang malalakbay mo gamit ang motor na ito. Pinalakas ng 125cc single cylinder 2 valves 4 stroke at ito ay naka-fuel injected na kayang sumipa ng 9.5 horsepower at tumatakbo ng 65.4 km per liter dahil sa fuel injected na ito. Napakahaba na ng nilakbay ng XRM 125 mula nang una itong nailabas noong 2003. 110cc pa lang noon, ginawang 125 para mas malakas ang power at the same time kayang makipagsabayan sa mga kalaban nito sa market. Ang motorsiklo na to ay dinisenyo para iyong i-customize, gawin mo ang gusto mo at nais mo dito. At dito ay napakalawak ng imahinasyon mo kung anong gusto mo. Pwede mong i-follower, pwede mo gawing Ares ang datingan, pero XRM ang body. Skies is the limit pagdating sa pagmamodified ng mga motorsiklo noon. Ito ring klase ng motor ang ginagawang base bike ng mga nagmamodified at sinasali sa mga show. Hindi ka mahihirapan sa pyesa. Yan ang nagpahirap sa mga kakompetitor nito para pabagsakin ng XRM. Dahil sa availability ng mga pyesa nito ay kayang tumagal. Hanggang ngayon, 20 years na nakakaraan. Meron akong XRM 125 2010 model hanggang ngayon. Ginagamit ko pa rin. Walang hindi nakakakilala sa XRM. Kaya pag nakakita ka ng ganitong forma sa kalsada, XRM talaga ang papasok sa isip mo. At yan din ang naging akit ng iba pang mga manufacturing brand. Lalo na yung mga China brands, halos ginagaya na rin ang forma na ito dahil sa iconic design at kakaiba. Pero ang disenyo na ito ay talagang kinuha sa forma ng CRF 150 at ito naman po ang pinakamaliit na version syempre for Asian market. Itong XRM po, dito na po ginagawa yan sa atin sa Pilipinas at ito po ina-export natin sa Australia at iba pang mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. For Asian people lang, saktong-sakto din yung height nito para sa atin. Semi-automatic kaya hindi ka mahihirapan kahit newbie rider ka, hindi ka rin mai-intimidate sa power nito. Mapapatakbo ka talaga sa Moto Express dito yan sa Dasmariñas, Cavite pag nakita mo ang bagong kulay ng XRM 125 na to. Sa halagang 71,900 lang po mga bossing ha, 71,900 lang po. Makukuha mo na, maiuwi mo na to, spot cash ang XRM 125 na to. Ang maganda sa XRM semi-automatic na to na naked handlebar. Ang kagandahan nito sa mga automatic kung ikukumpara mo, ito po ay napakababa lang ng maintenance. Hindi kagaya ng mga automatic, napakadami mong kailangan maintenance, may bola, may belt, na kung ano-ano pa. Hindi kagaya dito sa mga semi-automatic, ang kadena po ay umaabot ng taon, kahit mga 5 taon, kayang umabot ng kadena na to. Ang suggested na pagpapalit ng langis nito, pag umabot ka ng 1,500 km sa unang
change oil nito, at sa mga susunod naman pwede kang umabot ng sagad na 3,000 km. Syempre mas maaga, mas matagal ang itatagal ng makina. Wala kang iintindihin kundi pagpapalit lang ng langis. Wala ka nang gagawin kundi magmaneho. Kung gagamitin mo naman pang araw-araw, pwede rin nito. Dahil napakarami pong mga accessory nito, pwede kang maglagay ng top box. Bukod sa underseat compartment, meron po yan. Kung nakikita nyo at mapapansin, naka-disc brake sa harapan yan. At malawak po ang clearance ng tapalodo, no? Malaki po ang sakop niya, kaya hindi basta-basta tatalsik sa headlight nyo ang mga putik-putik. Dito meron kayong makikitang tatlong kulay. May lining din na pula. At ang main color talaga nito is kulay puti. Kung sa rehistro, lalabas yan white and blue. Kung ano yung specs ng 2020 model, ito pong ganitong modelo 2020 po ang ganitong style o yung kanyang version, ano? Ito yung ikatlong version na ng XRM 125, wala nang inilabas ito. So nagpapalit-palit po ng anyo yan, makina lang po ang hindi binago. So ito na yung pinaka latest 2020 po yung ganitong model. Hanggang ngayon, kulay na lang po ang pinapalitan dito. So kung mapakita nyo, naka-disc brake din po yan sa likod. So harap at likod, naka-disc brake. Maganda yung ganitong klase ng motor, naka-disc brake sa harapan, disc brake din sa likod. Mas maganda yung stopping power nyo. At maganda rin yung sa taillight niya, integrated. Valve type po yan. At matalas po yung mga edges dito sa likod nyo. So hawig din siya sa CRF, no? Mas pinakipot lang siya, manipis. At pag ganitong manipis yung motorsiklo nyo, maganda rin yung turning radius. Halimaw to pagdating sa traffic sa Metro Manila. Digital ang kanyang meter panel. At yun nga lang, wala pa rin siyang gear indicator dito. Ang makikita mo lang, check engine, neutral indicator. Sa mga buttons, ganun pa rin kung ano yung dating model ng XRM. Ganun pa rin naman yung mga buttons. Ignition lang po makikita mo sa may kanan. Wala na pong iba. Yan, para ka lang nakabisikleta rito mga bossing, ano, dahil sa kanyang handlebar na naked at para siyang BMX na nilagyan mo ng 125cc na makina. So napakatindi nitong XRM, talagang wala na pong pwedeng makapagpabagsak pa. Talagang tunay na makapagpatotoo nito yung mga nakagamit. At hanggang ngayon, yan ang katunayan na matibay talaga. Hanggang ngayon makakakita ka po ng XRM 125. Ayan, katunayan mga bossing, dala-dala ko ang aking XRM 2010 model. At ito naman ang bagong model 2024 ng XRM. So sa susunod na video, gawa natin ng comparison naman yung XRM sa kayong lumaban dito ng Suzuki SkyDrive crossover naman po. Yun ang kanyang kakompetitor sa market. Pero wala pa rin po talaga. XRM pa rin talaga yung talagang tumatak sa mga Pinoy. At ito yung talagang tinatangkilik. So alamin natin sa susunod na mga video.